May isa na namang investment scam na bumiktima sa hindi bababa sa 70 maliliit na investor. 200 million pesos ang tinatayang natangay sa kanila. Perang pinaghirapan nilang kitain at ipunin. Katulad naman nauna ng nabuking na investment scam, malaking interes o kita ang ipinanghikayat ng mga suspect sa mga biktima. Naaresto ang isang suspect pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Live mula sa Quezon City, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, milyon-milyong pisong halaga na naman nga ng pera ang sangkot dito sa investment scam na kung tutusin ay hindi na bago sa atin. Yun nga lang, ma'am, sa pagkakataong ito, napakarami ng pulis na biktima na karamihan ay mga opisyal pa. Depressed at hindi pa rin makapaniwala si Joey, di niya tunay na pangalan, na sa isang iglap na walang parang bula ang pinag-ipunang pera ng matagal na panahon. Inilagak niya kasi ito sa kaibigan ng kanilang pamilya sa pangakong kikita ito ng malaking interes sa maikling panahon. Pero ang pangako, panluloko pala. 2 days po kung nag-absent. Kasi parang hindi ako makapaniwala na siyempre yung ganong halaga ng pera pinaghirapan ko. So malaki yung value. Namumroblema rin si Lisa dahil ang perang ininvest niloan pa ng asawang pulis. 400,000 pesos daw ang naibigay ni Lisa. Ang masama pa doon, meron pa akong na-recruit. Ayun ang masama doon. Tapos, syempre nagtiwala kami kasi pulis din yung nag-recruit sa amin. Nangumbinsi din ako ng iba, kaya ako ang hinahabol noon. So, syempre sila, natulog yung pera nila ng almost 2 months na. Ang itinuturong pinagbigyan ng pera ni na Joey at Lisa ang 23 anyos na si Peter James Abarico na hawak na ngayon ng Makati Police. Ang modus, kahalintulad daw ng ama ng futures. Hihikayatin ang mga biktima na mag-invest ng pera sa pangakong tutubo ito ng malaking interes sa loob ng ilang araw. Ang 7 million daw magiging 11 million pesos sa loob lamang na 5 araw at may kasama pa raw na pajero. Allegedly, may contact sila sa isang department ng ating government at ini-invest doon ang pera. Long period yun sa iba, naghihintay ka ng month o quarterly or yearly ang iyong transaction para doon sa magiging kita mo. Eto, within 5 days, meron kang interest na ganito doon sa pera mo, may freebie pa. Sa ngayon, mahigit 70 na ang nagrereklamo na naglagak ng pera at naloko umano ni Abarico na kung susumahin ay nasa 200 million pesos na ang halaga ayon sa Makati Police. Mahigit 20 sa mga biktima, mga pulis na karamihan ay mga opisyal. 1-star general with the several school colonels and superintendents. So kaming mga halimbawa, kung ako ay non-officer, para bang kampante akong mag-invest. Dahil nadagdagan ang bilang ng mga nagrereklamo, tumataas din daw ang sangkot na halaga. Tumangging magbigay ng pahayag si Abarico, gayon din ang kanyang abogado. I'm sorry but I will not talk to him. Nakuha kay Abarico ang sasakyang ito ng arestuhin kahapon. Nakuha rin daw sa loob ng sasakyan ang mga baril. Kaya bukod sa large-scale o syndicated estafa, sasampahan din siya ng kasong possession of illegal firearms. Ma'am Jess, inaasahan nga ng mga ating pulis na marami pang mga biktima ang magpapakita sa kanila at mag-file na rin ng ganong reklamo. Bagamat sa panayam natin sa ilang mga biktima kanina, meron sa kanila na willing pa rin talagang ituloy ang reklamo laban niya dito kay Abarico at sa mga posible pa niya mga kasabot. Pero meron din namang ilan na ang tanging habol lamang ngayon talaga ay maibalik ang kanilang mga perang na-invest na yung iba nga nating nakapanayam, Ma'am Jess, ng utang, pinag-ipunan na napakatagal na panahon at yung iba nga ay nagsanla pa ng mga ari-arian. Ma'am Jess? Marisol, nako, pasensya ka na, lakas ng ulan. Pero importanteng matanong, magkano itong inaalok nitong mga suspect na to? Yung 5 million, magiging 11 million sa loob lang ng ilang araw? Ito sa pagkakataong ito, Ma'am Jess, we're not that familiar din sa networking, pero sa dami-dami na ng mga investment scam na ginawa natin, meron silang tinatawag ng mga slot lamang. Kaya ang tendency nito, Ma'am Jess, yung mga interesado talagang mag-invest, yung talagang nakukonvince ay nag-uunahan dahil laging sinasabi sa kanila nangungonvince siyempre sa kanila na slot lamang ito kaya dapat mag-unahan kayo. For example, Ma'am Jess, if you're going to invest 7 million, in just 5 days, pangangakuan ka na magiging 11 million ito sa loob lamang 5 araw at may kasama pa yan na isang pajero. At kung halimbawa naman, mag-invest ka ng 1 million, magiging 3 million ito in just 5 days at meron pang kasamang LCD flat TV. O kung titinan nga naman natin, Ma'am Jess, parang isang instant lang, ilang araw lamang, tutubo ng ganun ang ating pera. Kaya
Hindi naman natin sinasabing tama ito, pero mayroon pa rin talagang naiinganyo sa mga ganitong klaseng modus kahit papaulit-ulit na lamang natin ibinabalita ang ganitong klaseng mga gawain, Ma'am Jess. Alam mo, yun nga ang problema, Marisol, kasi dun pa lang sa laki ng interes na inaalok, dun na kaduda-duda na. Yun ang palagi ang sinasabi sa atin ng mga eksperto, no? Yung mga marunong sa investment. No? Pagka lumagpas ng 10% ang inaalok na interes, magduda na raw po kayo. Kasi magkano lang ba ang interes sa bangko, yung ating savings accounts? Magkano lang? 2 to 3% lang kung hindi ako nagkakamali. Magkano lang ang interes para dun sa ibang investment products nila? Mga 5% lang yan, o mas mababa pa, mga 4%. Eh pag may nag-alok po sa inyo ng ganyan kalaking interes kuno, eh magduda na ho kayo. Kasi alam mo, marunong tong mga gumagawa ng ganitong kalokohan, Marisol. Alam nilang laruin po yung emosyon natin. Alam nila na madali kang mahikayat pag pinaringgan mo sila ng malaking interes. Kasi alam din nila na ang ano ba ang inilalaro nila, yung masakit paginggan sa Tagalog, sa English na lang, greed. Alam nila yan ang ginagamit nilang operating factor dyan yun ang nilalaro nilang emosyon sa mga kinukuha nilang investor. Kakagat naman ngayon yung mga investor kahit na surface value pa lang, face value pa lang, kaduda-duda na napakalaking interest, Marisol. Kasi wala hong ganyan. Sabi nga nung isang na-interview kanina, it's too good to be true. Kaya siguradong scam, di ba? Tama yan, Ma'am Jess, and we hate to say this, pero yun yung sinasabing masyado daw natin paghahangad na mabilisan, na pera at masigit pa doon sa makukuha natin daw sa tamang paraan lang. Dito pa tayo napapahamak, bagamat hindi nga natin masisisi ang ating mga kababayan. For example, in this case, Ma'am Jess, meron naman talaga sa kanilang kumita ng once, twice, third time. Kaya mas nainganyo silang mag-invest ng maraming pera. Pero gaya nga na yung sinabi, Ma'am Jess, sa pagkakalam din natin, ang bangko nga nag-o-offer ng mga ganong interest lamang daw. So kung sa tingin daw natin at kung ang i-offer natin ay beyond that, yun ay kaduda-duda na raw o talagang mag-isip-isip na raw tayo na ito isang scam lamang dahil wala naman daw talagang ganon. So una, pakakagatin ka lamang daw at sa susunod ay talagang wala. Parang thank you at nabigay ka lamang ng investment. Maiset lamang natin, Ma'am Jess, kung bakit in this case na napakarami ng mga pulis na may mga official pa nga. As high as 1-star general, meron pang mga colonel or mga senior superintendent na involved dahil ang nagumbinsi raw sa kanila mismo ay mga matataas din daw ang katungkulan at mga high-ranking officials. So kumbaga para sa kanila, kung sila nga nag-invest, tayo pa. So kumbaga nagkaroon sila ng parang naging kampante sila na hindi ito scam, hindi tayo maluloko dahil mismo ang mga nangungumbinsi sa atin ay ito nga mga official na. So sino ba naman tayo para mag-doubt sa kanila? So ulitin natin, Marisol, kahit sila naging biktima. Ulitin natin, pag may nag-alok po sa inyo ng napakalaking interes, too good to be true, ibig sabihin peke, scam yun. At pagka sinabing kikita ka at kumita ka, di ba? Ay ano ho yun, bahagi po yun ng kanilang strategy para mapaniwala kanila at para makuhanan ka pa nila na mas malaking pera kasi sasabihin mo sa sarili mo, okay pala, kumita ako o sige dadagdagan ko yung investment ko hanggang sa ayun na, wala na ano ka na suck into that kind of scam na. Yun na lamang talagang dapat natin isipin. Tamang sinabi mo, Ma'am Jess, too good to be true. Kung sa tingin mo talagang sa offer pa lang, mapapanganga ka na, ulalaki ng mata mo talaga namang unbelievable in just 3 to 5 days. Double your investment, talagang hindi na ho talaga totoo yan. Bagamat nandun na nga tayo na napaka-tempting sa hirap ng buhay ngayon sa kagustuhan nating kumita. Pero please, gaya na sinasabi ng mga otoridad, pag ganun ho ang i-offer sa inyo, talagang definitely that's already a scam. So hanggat maaari, umiwas na po tayo dyan. Dahil tulad nga ng sinasabi nga natin, nasa huli lagi ang pagsisisi. At minsan, ang nakalulungkot, hindi na natin nahahabol kahit yung perang in-invest natin. So bago pa tayo mabiktima, mag-isip-isip na muna bago tayo mag-invest ng ating mga pinaghihirapang pera. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.